Tamang-tama kasi yung yung ating napag-aralan ng linggo. Gawin ko lang series yun. Ano ba yung napag-aralan natin ng linggo? About, naalala po natin yun. Sino nakakaalala nyo? Ha? Purpose of God in your faith. Purpose of? Saan po ba? Case and type. First, purpose of God in your faith. Purpose of? God in your faith. Pains. Sino wala dito na video ng chocolate, ano? Iya. Ano ba yun? Lima yun eh. Ano yun? Disciple, ministry, ministry, and evangelize. Fellowship. Ano na? Worship, ministry, Discipleship. discipleship, Ministry. evangelize. Yung sunod-sunod noon, pagka-pawit niya. physical, emotional, disciple, Worship. fellowship, Worship muna, disciple, ministry, discipleship, Worship, fellowship, ministry, discipleship, evangelism. ministry, evangelism. Discipleship, Worship, fellowship, discipleship, Pangatlo ministry, Wala pa kasi yung project ko na kailangan may notes tayo. Pag-aaralan ba? Halimbawa, pag nag-aaral tayo, meron tayo ibibigay na papel para grade natin. Hindi pa natin nagagawa yun eh. Yung sana ang gusto ko eh, para at least matuto tayo lahat. Parang module pa. Oo, parang ganun. Yun ang maganda eh. Wala pa kasi itong computer at yung printer. Kaya hindi ko pa magagawa. So ngayon, dapat tayo doon sa series natin. Sa series lang po natin. Tamang-tama kasi pinadala ito nung akin ng pinakikig kang pastor. Ang email, sabi niya, ito ang sabi ito, makakatulong sa'yo. Tamang-tama, pain. Patungkol sa pain, sabi ko, ito pala yung topic ng linggo na kung saan ay yung pain ng tawag or struggling. Parang yung sakit na nararamdaman. Kasi, unang-una kasi yung bago yung pagkatapos ng topic na yun, dumating din sa akin yung pain physically. Sinumpong uli ako ng acidic. At sobra, napakasakit talaga pagka sumpungin ka ng acidic. Parang yung tiyan mo ay pinipisil, parang nasasakal. Hindi mo maintindihan. Yun, ang ginawa namin, ang asawa ko, kinabukasan, magamat masakit pa, nagmotor kami. Papuntang bayan sa doktor. Yun, hindi naman lang kasi prayer lang eh. Kinakailangan din na kumilos ka rin. Meron din kang gagawin. So prayer, plus meron kang gagawin. Yun. Kumbaga, ang doktor din kasi ginagamit. Kaya, yun, bagamat nag-pray ako, hindi pa rin natatanggal yung sakit. Di ba? So, kinakailangan mag-isip ka kung paano. Yun. Prayer na, may prayer na, meron kang gagawin. So, kung pumunta ako ng doktor, at yun, universitahan ako, nagpanunan ng dugo sa kaihi.
nga, yung resulta ay talagang acidic talaga. Kaya niresitahan ako ng tatlong gamot. Yung isa, 65 pesos isa. Yung isa naman, 19, medyo mura. Yung isa, 3 piso lang. Parang kapares lang daw ng Cremelase. Pero hindi siya Cremelase. Kapares lang. So yun. At sa tulong ng Panginoon, gumaling naman ako. Gumaling ako. Para doon sa aking nararamdaman. So kumbaga hindi naman natin na kinuha ng doktor. Kailangan talaga natin yan. So kumbaga para naman may prayer na, may ginagamit pa ako. So yun, pain. Pain serves various purposes in the Christian faith. Sabi dito. Yun po yung pinadala sa akin sa email na kung saan ay pag-aaralan ko makakatulong sa ito. At yun, sa isang Kristiyano daw, pain serves various purposes in the Christian faith. Yung mga pain, yung paghihirap po natin sa mundong ito ay nagsisilbing purpose para sa ating Christian faith. Meron siyang binigay sa akin na 6. Ang una, sabi rito, spiritual growth. Yung pangalawa ay tinatawag na character building. Pangatlo ay tinatawag na dependency on God. At yung pang-apat, redemptive suffering. Pang-lima, testing and refinement. Yung pang-anim ay eternal perspective. Bago yun, tayo muna ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Nawa, buksan niyo nga po, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, upang kami ay makapag-aaral ngayong umaga, matuto kami, at masaliksik po namin, Panginoon, ang iyong sasabihin sa amin, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito. At bigyan niyo nga po kami, Panginoon, yung knowledge and wisdom, Panginoon, upang kami ay matuto na sa anong buhay kami ay maglilingkod sa iyo, anuman ang hirap na dumarating sa amin, anuman ang mga pagsubok, anuman, Panginoon, ang mga pagbabala na iyo, Lord God. Maraming salamat, Diyos. Tunay na ikaw lamang ang dapat namin tawagan. Sa iyo kami, Panginoon, magdedepende, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang dapat namin bigyan ng parangal, bigyan ng papuri, bigyan ng pasasalamat, Panginoon. Lord, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, spiritual growth. Number 1. Ang sabi rito, faith serves various the purpose in the Christian faith ay spiritual growth patungkol sa pain. Kung bakit tayo nagkaroon ng tinatawag na pain, ng paghihirap. Pain can lead to spiritual by strengthening faith. Doon sabi dito sa spiritual growth. Para daw po ang ating spiritual ay mapalawak, mapalakas ang ating pananampalataya. Ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, yung sabi doon, 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. So, iyon. Magpatuloy tayong lumago. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo.
Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. So yun po, ang purpose daw po ng pain na nararanasan po natin ay para tayo ay lumago spiritually. Kaya nga sabi ng ni Pedro na magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. So yun, kaya daw po yung pain pagka minsan pinahintulutan ng Lord ay para tayo ay magkaroon ng strengthening our faith para mapalakas ang ating pananampalataya. Colossians 2, verse 6 to 7. Colossians chapter 2, verses 6 to 7. Sapagkat tinanggap pa ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So napakaganda yung Colossians 2:7. Ano sabi rito? Magpakatatag kayo. So ibig sabihin kasi na magpakatatag, mayroon tayong mga problema ang daraanan. Kaya nga, kailangan stand firm. Sabi nga, magpakatatag at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Ano ba ang dapat natin gawin na patuloy tayong lumago sa pagkakilala sa Kanya? Patuloy natin basahin ang Bible, diba? Lagi tayong magbasa ng Biblia para doon kasi yung source ng ating direksyon ng ating buhay sa pamamagitan ng Biblia. At magpakatibay kayo. Yun, magpakatatag, magpakatibay halos parehas lang kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So ito po yung mga Kristiyano na tinuruan. So kumbaga tayong mga mananampalataya ay sabi rito magpakatibay. Kasi nga, meron talagang problema, meron darating. Kasi di ba, kung naalala nyo yung turo ko nung nakaraang sa Psalm 73, si Asaph ay nagkaroon din ng kahit Kristiyano na ay nagkaroon din ng problema. Halos sa verse 2, halos yung step niya ay madulas. Kumbaga halos siya ay bumaksak. So gawin tayo. Kumbaga tayo ay bilang isang Kristiyano, naroon talaga ang problema. Kaya ko lang banggit to, yung mga problema kasi nararanasan ko yun. Ewan ko sa inyo kung nararanasan nyo yung problema nyo na pagkamisan walang-wala ka talaga. Di ba? Yun naman ang problema natin Kaya nga napatanong si Asaph, bakit yung mga masasama ay pinag-prosper mo? So yun Pero sa kabilang banda, nung nasinalisik ni Asaph yung Word of God, doon niya na realize na tama ang Diyos. Yan. So yun, spiritual growth ang purpose ng pain sa ating bilang isang Kristiyano. Para lumago ang ating pananampalataya. Pag tayo ngayon tinatawag na yung pag nagpuglat ka ng Bible dream. Ang tawag doon sa amin dati, yung kabataan ako. Bible dream, alam ba, buksan mo sa ganitong book, pabilisan yun. Buksan nyo sa Ephesians 4:15-16. Doon pa rin tayo sa spiritual growth. Ephesians 4:15. Sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo
nating lahat. 16. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat isa, bawat bahagi ng buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ibig sabihin dyan, bilang isang Kristiyano, talagang kinakailangan pagka ikaw ay gusto mong lumago. Sabi ron, kasi nga, di ba ang ulo si Jesus Christ, ang ulo. At sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. Ibig sabihin, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo na mayroong katapatan, mayroong pag-ibig, mayroong hindi ka napipilitan. So kumbaga, para tayo ay lumago, kung ikaw man ay mayroong kang desire na kung ano man ang gusto mo sa ikabubuti ng isang katawan, gawin po natin yun. At yun po yung ibig sabihin dyan na magiging isang katawan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki. So kumbaga, ang church po natin ay lalaki kapag tayo po ay magkakaisa. Halimbawa, ang isang paa, kung ikaw ay paa, gawin mo ang tungkulin ng paa. Di ba? Halimbawa, sa pagpapahayag, evangelism, gawin mo kung ikaw talaga ay nararapat mag-evangelize. Para naman lalaki, sabi ron para ang buong ang church kasi yung katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So yun po, para ang ating spiritual na growth ay mapalakas. Yun. So yun, number 2, character building. Sabi ng character building, enduring pain can develop virtues such as patience, perseverance, and resilience. So yun, ang character building daw po ay enduring pain. Enduring pain, ano bang enduring? Pagpapatibay. Ang pain can develop virtues. Virtues ay kabutihan, such as patience, perseverance, and resilience. Romans 5:3-4. Roma 5:3-4. Roma chapter 5 verses 3 and 4. Hindi lamang iyan ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Amen. So yun, sa verse 4, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. So, kung tayo po ay at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. So yun, kung tayo man ay mayroong pain na nararanasan, yun po ay tinatawag na character building. Yung ating kabutihan ay mapagtibay. Yung building kasi yung, di ba, ano ba yung building? Di ba, building matibay yan. Gusali. So yun. So parang ating buhay Kristiyano ay matatag. Naroon yung tinatawag ng patience. Ano ba yung patience? Yung pagpapasensya. Parang ganon. Perseverance, yung pagpupursige. Ayun. So, ang pain daw po ay nagsisilbing purpose ng ating Christian faith. At dito naman sa James 1, verse 2 and 4. Santiago.
Santiago chapter 1. 1 verse 2 to 4. Santiago 1:2-4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Pagpakatatag hanggang wakas. Upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang, character building. So yung ating kabutihan ay kinakailangan ay pakatagin po natin sa pamamagitan ng patience. Kasi yung pagkawala po tayong patience ay mahihirapan po tayo. At kung wala tayong perseverance, yung pagpupursige, hindi tayo takamad-kamad kung bagay ibig sabihin dito. Kinakailangan kumilos. Perseverance. Patuloy tayo. At yun, Proverbs 17:3. 17:3. Kawikaan 17:3. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. So, sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. So, character building na kung saan kinakailangan ang kabutihan po natin ay mayroong patience, perseverance, dahil ang puso natin ang sumisiyasat ay ang ating Panginoon. At pangatlo, dependency on God. Sa Diyos lang tayo mag-depend. Sa Diyos lang tayo ay mag-aasa. Yun. Dependency on God. Sabi niya, pain reminds Christians for other dependency on God for comfort. Pain, strength, and guidance. Sabi niya. Ang ating nararanasan daw po bilang isang Kristiyano ay dumidipindi sa Diyos sa kanyang comfort, yung comfort, kasiguruhan na hindi ka pababayaan, iiwan, strength ng lakas, at guidance. Ituturo ka sa tamang daan. Yun po yun. Proverbs 3 verse 5 to 6. Kawikaan 3:9-6. 3-5. 3:5. Proverbs 3, Kawikaan 3:5-6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Verse 5 yung sabi doon. Kayawi ka magtiwala. So, magdedepend ka talaga sa ating Panginoon. Sabi ng Proverbs, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So, ibig sabihin, siguro, ang ibig sabihin ng Proverbs, verse 5, kasi pagkamisan tayo ay nagdidesisyon ng sariling karunungan, ng kaalaman. Ito ang maganda eh. Akala mo lang yun, maganda. Pero, pagdating sa Diyos, ay hindi. Sapagkat, sabi niya, huwag mananangan sa sariling karunungan. Verse 6, sabi doon, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. So, sa lahat daw po natin gawain, ay lagi kong alalahanin ang ating Panginoon. Kung tayo man, sabi nga, pain serves. The purpose of pain ay kinakailangan, magdidipindi daw po tayo sa ating Panginoon. Nang sabi ron, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa inyong mga tatahakin. So, ang sarap mulay-mulay ng salita ng Diyos kapag
kung alamin kung bubulay-bulayin po natin yung salita ng Diyos, ay doon mo ngayon marirealize na ang Diyos talaga ang dapat natin na sa Diyos tayo magdedepende. Kumbaga kasi ang pagbabasa ng Biblia, kinakailangan mo talaga words by words yan. Kinakailangan mo nguyain, kumbaga sabi doon sa Joshua 1:8 na meditate the word. Kumbaga patuloy mong namnamin yan. Doon mo ngayon ma-realize na ang Diyos talaga ay hindi ka pababayaan. Sapagkat sabi niya, papatnubayan sa inyong mga tahakin. Yun. So, ang purpose daw ng faith sa isang Kristiyano ay kinakailangan mag-depend tayo. Dependency on God. Mag-depend tayo sa Panginoon sapagkat naroon ang kanya comfort, strength, and guidance. Philippians 4 verse 6 to 7. Filipos chapter 4, 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip upang sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa extreme sabi niya, huwag kayong mabalisa. Sabihin, kapag tayo may problema, ay dapat huwag tayo mabalisa, sabi ni Pablo. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, ako talagang itong problema ang pag-uusapan na napakatindi rin yung aking problema. Maaaring hindi lang kayo talagang mayroon. Ang totoo niyan, ako mayroon. Kaya nga lang, hindi siguro halata na may problema, pero mayroon. At pagka nabasa ko yung mga pangako ng Diyos, doon ako kasi lumalakas eh. So kumbaga doon ko, yung aking isip talaga biglang sumigla. Kasi naroon yung pangako niya. Sa niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yun po yun. So, dapat, kung ano man ang aking problema, sa Diyos lang tayo mag-depend. Wala nang iba pa. So, kumbaga ako pagkamisan, naisip ko ng ibang bagay na hindi kalooban ng, kumbaga hindi sa Diyos. Parang gusto kong gawin. Pagka yung aking problema ay hindi ko malatas-lutas, gusto ko nang gawin na gagawa ko ng mga bagay na hindi naman talaga sa Diyos. Na siguro, ang aking isip, siguro, Lord, minsan natanong ko yan sa sarili ko na, patawarin mo ako kung ako man ay ganito ang gagawin ko, dahil walang-wala eh. So kumbaga pero sabi ni Solomon, sa kanyang panalangin, Lord, huwag mo akong pagyamanin kasi baka makalimutan kita. Huwag mo naman akong paghirapin kasi baka matuto akong magnakaw. Sabi ni Solomon. So yun. So kinakailangan, sabi ni Solomon ay siguro sabi niya sa kanyang isip ay sapat para sa kanya. So yun. Kaya nga, lagi natin ipanalangin na huwag tayong maghirapin, na huwag tayong maghirap. Nang sa ganon ay hingin natin sa Diyos. Kagaya ni Solomon, binigyan siya ng karunungan. Iyon. So, pag na tayo, pang-apat, redemptive suffering.
Sabi rito, Christians believe that Christ's suffering on the cross redeemed humanity. Naniniwala daw po tayong lahat bilang isang Kristiyano na ang paghihirap sa krus ay ang pagtubos sa sangkatauhan. Redeemed humanity. Alam po natin yon na ang Panginoon tinubos tayo sa kanyang kahirap at paghihirap sa krus ay tinubos tayo sa ating mga pagkukulang, kasalanan. Isaiah 53 verse 5. Isaiah 53:5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Redemptive suffering. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. So dapat nating alalahanin yung lagi kapag tayo din ay nagkaroon ng paghihirap. Kasi maging ang ating Panginoon din ay nagkaroon din ng paghihirap. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya sa mga hampas na kanyang tinanggap. So, redemptive suffering. Ang purpose daw po ng ating paghihirap ay para tayo ay maalaala po natin na ang Panginoon din ay naghirap din sa krus ng Kalbaryo na kung saan ay dinanas niya ang mga hampas na kanyang tinanggap. Ayun. Romans 5:8. Romans 5:8. Roma 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So yun, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, yun po ang lagi nating alalahanin. Na hindi talaga ang totoo niyan, hindi nagkasala ang ating Panginoon. Ngunit, dahil sa ating kasalanan, itinuring ng makasalanan. Itinuring ng makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Na bagamat tayo makasalanan, ang Diyos ang gumawa para tayo ay matubos. Dapat tayo ay mayroong kasalanan, pero ang Panginoon ang naghirap para sa atin. Ayun. At Philippians 2:8. Pilipos 2:8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Yun po. Redemptive suffering. Kapag tayo po daw po ay danas ng kahirapan, yun po ang lagi nating alalahanin. Dahil ang ating Panginoon ay nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay masunod hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So yun, pang-apat na purpose ng suffering po natin ay redemptive suffering. Pang-lima, testing and refinement. Sabi rito, pain can test and refine one's faith. Purifying it like gold in a fire. 1 Peter 1:6 and 7. Nabasa natin kanina to. Basahin natin ulit. 1 Peter 1:6-7. 1 Peter chapter 1:6-7. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman,
ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Amen. Verse 6, ano sabi doon? Ayan. Ang purpose talaga ng faith bilang isang Kristiyano ay, ang sabi ni Peter, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Verse 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. So, ganun po tayo dapat bilang isang Kristiyano. Ang purpose talaga ng Panginoon para dalisayin po natin at dalisayin po tayo na parang ginto. At gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. So, ganun. Sabi doon sa ni Peter na higit na mahalaga kaysa ginto ang ating pananampalataya ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito talagang tapat. Ganun din sa ginto, inilantulad ni Peter ang ating pananampalataya na sabi rito ay mahalaga. Meron bang mahalaga kanina? Na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So yun, ang purpose talaga ng faith para tayo ay ma-test, para tayo may refine. Testing and refinement. At pinadadaan sa ginto, ganun din ang ating pananampalataya ay pinararaan sa pagsubok. Ano sabi doon? Gayon din naman ang inyong pananampalataya ay higit na malagay ka sa ginto ay pinararaan sa pagsubok. So yun, at testing and refinement. Buksan po natin sa Psalm 66 verse 10 to 12. Maawit 66, verse 10 to 10 to 12. Mga awit 66, 10 to 12. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang, sinubok mo kami upang dumalisay, at tulad ng pilak kami idinarang, iyong binayaang mahulog sa bitag, at pinagdala mo kami ng mabigat. Sa mga kaaway ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Basahin po natin yung verse 10. Sabi doon, O Diyos, sinubok mo ang inyong mga hirang, sinubok mo kami upang dumalisay. So yun, refinement. Sinubok mo kami upang dumalisay at tulad ng pila kami idinarang. Verse 11, iyong binaya mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat. Grabe naman to, no? Yung verse na to. Binayaan ng Diyos na mahulog tayo. Tama ba? Iyong binayaan mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat. So ganun pala ang Kristiyano, ano? Mabigat ang ating problema. At yun, binayaan pa ng Diyos. Kaya tuloy na sabi ni Asaph na, bakit yung mga masasama, si Job sabi noon, lumawig pa yung buhay di ba? Sa Proverbs, Job 21:7, ano sabi doon? Ikaw nga muna sandali yung Job 21:7. Job 21:7. Job chapter 21 verse 7. Bakit kaya ang masamay hinahayaan pang mabuhay, tumatanda pa at nagtatagumpay? Napakatindi, ano? Tumatanda. Oo.
Balik tayo sa Psalms. Kumbaga, kinumpong ka lang. Ayun. Doon sa yan. Iyong pinayaang mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat. So, napakatindi ang pagsubok na dumarating sa ating buhay pagkamisan. Di ba? So, 12, ano sabi doon? Sa mga kaaway, pinaubaya pa sa kaaway. Sinubok mo kami sa apoy at baha bago mo dinala sa dakong payapa. So, napakatindi talaga ang pain na tinatawag na purpose talaga ng pain ay ganyan. Para testing and refinement. Para tayo subukin ng Diyos. Para tayo i-refine. Para tunay. Dahil sa kanyang pagbabalik, madatngan po tayo na patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon. 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So yun naman pala ang pangako ng Diyos. Bagamat tayo sinusubok, sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. So, kumbaga, ang mga pagsubok natin na yun ay makakayanan po natin. Kung tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Dahil nga, sinusubok na tayo. So, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Yun ang maganda. Upang mapagtagumpayan yun. Naalala ko tuloy yung kasabihan, ay sa Facebook namin nabasa ako na huwag mong ipanalangin na huminto ang ulan. Kasi napakalakas ang ulan. Ang ipanalangin mo, magkaroon ka ng payong. Ganon. Ano ang ibig sabihin doon? Yung problema, hayaan mo lang siya. Ang gusto mo lang, ang ipag-pray mo lang, yung lakas. Bigyan ka ng lakas upang mapagtagumpayan. Ayun yun. So, kasi ang ulan, hindi naman talaga ihinto eh. Natural na yun eh. Kumbaga natural na yan eh. Sa atin eh, di ba? Na uulan talaga ng malakas. Ngayon, kung gusto mo nga lumusong sa ulan, magpayong ka. Yan, hanggat maaari yung malaking payong. Yun yun. Ibig sabihin, kung may problema ka, huwag mong sabihin na, Lord, alisin mo ito. Hindi ba, sabi ko nga minsan eh, welcome problema, wini-welcome po natin yan. Kasi, pagka ang problema, wini-welcome po natin, aapakan po natin yan, patungo sa tagumpay. Di ba? Gawin natin hagdan yung problema para tayo ay makarating sa tagumpay. Yun. Ganun din ang yung mga boksingero, di ba? Hindi naman pwedeng hindi ka matatamaan. Matatamaan ka talaga eh. Alam naman na hindi ka matatamaan ka talaga. 100% yan. Si Pacquiao nga, kahit sabihin mo magaling eh, natatamaan yan eh. Nananakdown yan eh. So ganun tayo bilang si Kristyano, ang problema ay huwag nating kumbaga eh, hindi ko naman sinasabing yung problema, sige, pasok lang kayo, pasok. Ibig sabihin, yung problema, pag dumating sa inyo, sa atin, gawin natin apakan para tayo magtagumpay. So, testing and refinement. Sabi ng pain, ang purpose ng pain. At ayun, ang-anim na tayo, eternal perspective. Yung makalangit na pananaw ang ating dapat nating isipin. Saan ba yung matatagpuan?
Sabi nito, pain can help Christians develop an eternal perspective, recognizing that suffering in this life is temporary. Sabi nito. So kumbaga yung mga paghihirap natin sa ating buhay ngayon ay temporary lamang compared to eternal joy promised in heaven. Kumpara doon sa eternal joy, yung walang hanggang kagalakan na pinangako doon sa ating Panginoon. 2 Corinthians 4, verse 17 to 18. 2 Corinthians chapter 4, 17 to 18. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen. Eternal perspective. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa bagay na nakikita. Yun yung tinatawag na eternal perspective po natin. Yung pananaw po natin ay sa makalangit na pananaw. At sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Yun. Romans 8, verse 18. Roma 8:18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may hahambing sa kalulhati ang mahayag sa ating balang araw. Yun ang dapat nating perspective natin. Yun po natin yung ating mga dapat katangian kumbaga pananaw sa ating buhay na kung saan ay ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ngayon ay hindi may hahambing sa kalulhating mahayag sa ating balang araw pagdating ng panahon. Colossians 3:1-2. Colossians 3:1-2. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Eternal perspective. Ito natin ang ating mga isipan sa mga panglangit na bagay at hindi sa ating isipan sa panlupa. So, yun. At yun po yung purpose. Na-late si Sister Mikay kasi yung topic natin ay patungkol pa rin dun sa series na pain. Kumbaga dinagdagan ko lang. At sana makatulong din ito sa karagdagang pain na ating nararanasan. Ang ganda kasi na hindi lang kasi tayo mag-aral ng puro pagpapala puro pagpapala lamang napakaganda rin na pag-aralan ko natin yun sa kabilang banda na kahirapan. So yun ang dapat nating malaman. Kasi kung hindi natin alam yun, baka wala na tayo sa church. Kapag tayo ay kung pabor lamang sa atin. Dapat nating pag-aralan din yung kabilang banda. Sabi nga nila, the other side of the coin. Yung dapat nating pag-aralan. At sabi nga, hindi lang Diyos ay pag-ibig. Diyos din ay nagagalit. Ang Diyos ay nagagalit, hindi lang puro pag-ibig. So, bilang isang Kristiyano, dapat tayo ay kinakailangan ay hindi lamang sabi doon sa Proverbs, hindi lamang yung elementary lang yung teaching. Tama ba yun?
hindi lamang yung mga bagay na panimula, kundi mag-search din tayo. Saan ba yun? Hebrew 5:12 to 14. Pakibasa mo. Hebreo 5:12 to 14. Mga taga-Hebreo 12, Kung tama ako. 5:14. Hebreo 12:5. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko. Hebrew 5:12. Oh. Ay, Hebreo 12 pala ako, 5 pala. 5. Amen. Hebreo 5:12. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. So, yun pala, dito pala sa 5:12. So, hindi lamang mga bagay na dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. So, bilang isang Kristiyano, tayo dapat ay patuloy na lumago. At huwag nating nasahay na tayo ay umaasa lang sa panibago, yung tinatawag na panimulang aralin. Yun. Kasi kung hindi natin matutunan yung pain, yung paghihirap, ay hindi po tayo lalaro. Kinakailangan mayroon talagang mararanasan tayong paghihirap. Yun ang dapat nating isipin bilang isang Kristiyano, na kung saan hindi lang napakagandang bagay, napakagandang buhay. Sabi nga, hindi lang sa bed of roses tayo ay dapat asamin natin yon. Pagkos, kailangan din natin solve yung mga problema na dumarating sa ating buhay. Na kung saan kapag tayo may problema, hindi na po tayo atin. Hindi ganon. Kapag tayo nga po dapat may problema, dapat tayo nga yung turo natin na kinakailangan tayo magkaroon ng tinatawag na spiritual growth. At kailangan tayo lumago, hindi lamang doon sa mga panimulang aral. Bagkos, sabi nga ni Peter na hindi lamang gatas ang dapat nating pagkain. Kasi sa pambata lang yun. Kinakailangan din tayo kumain din ng mga matitigas. So yun, bilang isang Kristiyano, ang paghihirap ay dumarating talaga yan sa ating buhay. At huwag na natin isipin na ito ay pahirap ng Diyos. Huwag natin isipin na hindi tayo tinutugon ng Diyos. Kasi pagka minsan kasi naroon yung kahirapan, tapos nag-pray tayo, hindi tinutugon ng Diyos. Magkakaroon tayo ng isip sa ating isipan na hindi tayo tinutugon ng Panginoon. Ayaw ko na yan Kasi wala din Hindi totoo yan. Kasi ito mo, naghihirap ako. Walang kapangyarihan. Hindi man lang ako tinutugon ng Diyos. So, yun pala, ang purpose pala niyan, para tayo ay lumago, para tayo pagtibayin ang ating karakter, para tayo ay magdepende sa Diyos, at para tayo maalala po natin ang paghihirap ng ating Panginoon, redemptive suffering, para tayo ay subugin at i-refine ng ating Panginoon, hubugin at panghuli ay kinakailangan yung pain na yun, ang ating paghihirap, ay kinakailangan ng ating perspective ay ang patungkol sa makalangit na kaisipan. Hindi yung mga bagay na panandalian lamang. Sabi rito temporary. Temporary lamang. So yun, sana nawa ng purpose ng pain ay matutunan po natin. Nawa, ang purpose ng pain sa ating Kristiyano, bilang isang Kristiyano ay patuloy tayong lumago, lumakas,
dumipende sa Diyos, alalahanin po natin ang ating Panginoon sa kanyang kahirapan at patuloy tayong sinusubok ng ating Panginoon at ang ating kaisipan ay dapat sa makalangit na kaisipan. Purihin ang ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, nawa sa kabila ng aming kahirapan, sa kabila ng aming mga problema, Panginoon. Lord, matuto kaming lumapit sa iyo. Matuto kami, Panginoon, na dumipende lamang, Panginoon, sa iyo. Matuto kami, Panginoon, na ang aming spiritual na pamumuhay ay patuloy na lumago, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.